Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na mas lumaki pa ang ulo, no, at mas nagmataas pa po ang mga DDS na ito sa pangunguna na po ni Harry Roque nung nagbigay po ng pahayag si PBBM na open siya for reconciliation. Nung nagpakumbaba na nga po yung Pangulo, ito po ang naging asal ng mga DDS mga kababayan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Harry Roque na umiiwas sa kanyang mga kaso at sa warrant of arrest, no? Nasa ibang bansa siya, humihingi ng asylum. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag patungkol po sa naging pahayag ni PBBM na open siya for reconciliation. Ito po. I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. So yun po mga kababayan, narinig nyo naman po yung sinabi niya, nek-nek daw po ni PBBM. Tapos go jump into the lake daw, no? Parang gusto nilang palabasin na kasalanan po ni PBBM kung bakit nakulong si dating Pangulong Duterte sa ICC. And yung term niya, kinidnap daw, no? Yan po ang ginagawa nila, nagmamataas pa. Ito yung sinasabi ko pambihira, no? Grabe, Harry Roque, kayo ang may mga kaso dito. Kayo ang mga sinasabing may kasalanan na ginawa sa mga Pilipino. Pero nung nagpahayag ang Pangulo na open siya for reconciliation, hindi ibig sabihin ito na maaayos kayo or matitino kayo. Ang gusto, uulitin ko ito yung sinabi ko dun sa huli kong video. Ang gusto ng Pangulo ay reconciliation para makapagtrabaho sila ng maayos sa gobyerno. Ang reconciliation na sinasabi niyang bukas siya doon, no, bukas siya sa reconciliation, ay para sa mga Pilipino, hindi para sa inyo, Harry Roque, hindi para sa kampo nyo. Kaya kahit makipag-ayos sa inyo ang Pangulo, hindi mawawala ang mga kasalanan nyo. Hindi niya buburahin yon at hindi niya papakialaman ang mga dapat nyong panagutan. No? Ibang klase talaga kayo. Ibang klase mga kababayan, ano? Sila pa talaga yung nagmamataas. Hindi lang man po si Harry Roque yung gumagawa niyan. Parang they are trying to condition the people, the Filipino public, na ang Pangulo ay gustong makipagbate, makipag-ayos dahil parang gusto nilang palabasin na na-realize ni PBBM na siya may kasalanan or may mali. Na siya ang may pagkukulang. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun mga kababayan. Ang may kasalanan ay kayo. Sino ba yung nagtatago? Sino ba yung umiiwas? Sino ba yung ayaw magpa-aresto? Sino yung naghahanap ng asylum? Si PBBM ba? Ang gusto lamang niya, at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo to, wag nyong itwist mga DDS. Ang gusto ng Pangulo ay maging maayos lamang sila nagtatrabaho dahil last 3 years na niya ito. At ang kagustuhan niyang yon ay para sa mga Pilipino, hindi para sa inyo, Harry Roque. So ano yung pinagsasabi mo na nek-nek nyo, nek-nek mo, nek-nek ni PBBM? Talaga ba, Harry Roque? Grabe, no, mga kababayan? Siya pa talaga yung may kakayahan, audacity na magmataas, no? Akala mo parang may utang na loob, no? Or may atraso si PBBM sa kanila. And kapag daw hindi nagawa yung kondisyon na ano sabi? Nakawin si PRRD dun sa ICC at ibalik sa Pilipinas, at kapag hindi nagawa, go jump into the lake. Grabe, no? Grabe talaga yung tingin nila sa sarili nila, masyadong mataas, no? Kaya yan, makikipagtulungan po ang authority natin sa Interpol para po maserve yung arrest warrant kay Harry Roque. Pero sa tingin ko, mahihirapan po ang ating otoridad dahil may application po ng asylum si Harry Roque. Grabe, no? Yang asylum na yan, 'di ba? Yang sinasabi nyo noon kay Senator De Lima, kay Congressman De Lima ngayon, yung sinasabi nyo sa kanya noon nung pinakulong siya sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil sinampahan siya ng mga gawa-gawang kaso, mga fake na black propaganda para sirain ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagkababae, yung mga ginawa sa kanya noong time ni dating Pangulong Duterte. Anong narrative nyo? Kung walang ginagawang masama or ginagawang mali, walang dapat ikatakot. Kaya hindi natakot si Senator De Lima dahil wala siyang ginagawang mali.
Hinarap niya ang mga gawa-gawa, imbentong kaso at mga kasinungalingang ibinintang sa kanya nung panahon ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon ikaw, Harry Roque, ang lakas ng loob mong magagaganyan sa ibang bansa. Naghahanap ka ng asylum. Bakit? Bakit hindi mo harapin ang mga kasong isinampa sa'yo? Bakit hindi ka bumalik dito sa Pilipinas? Bakit hindi mo harapin ang arrest warrant, kagaya ni Senator De Lima? Hindi ba't kayo ang nagsasabi na kung walang ginagawang masama or mali, ay dapat hinaharap? Walang dapat kinakatakot? Walang dapat ikatakot? So bakit naandyan ka? Natila ba natatakot ka? May ginawa ka bang mali? May kasalanan ka ba sa mga Pilipino? Meron ka bang kinakatakutan na maaari mong panagutan? Hindi po ba mga kababayan? Kaya napaka-unfair ng ginawa nila kay Senator De Lima na halos 7 taon nilang pinakulong pero inosente, gawa-gawang kaso, pero halos 7 taon ang nawala sa buhay ni Senator De Lima. Hindi siya malaya noon, pero hinarap niya. Kahit hirap na hirap siya at gipit na gipit, hinarap niya, nagtrabaho pa rin siya bilang senadora. At ang dami niyang naipasang bill, no? Ang dami niyang panukalang batas. Pero ito si Harry Roque, kung ikukumpara yung mga kasong isinampa kay Senator De Lima at sa mga kasong kinakaharap ni Harry Roque, sobrang bigat nung kay Senator De Lima. 3 yun, non-bailable. May kinalaman po sa illegal na gamot, mga kababayan. Pero gawa-gawa nga lamang po, kaya napagtagumpayan ni Senator De Lima. Pero kayo, Harry Roque, yung naratibo nyo na sinasabi nyo na kung walang ginagawang masama, bakit matatakot? Yan ang dapat nyong isinasabuhay. Bakit kayo hindi magsibalikan dito sa Pilipinas? Tapos ganyan kayo pa yung nagmamataas? Nagpakumbaba na yung Pangulo? Kayo pa ang may ganang magganyan? Sino ba ang may kasalanan dito? Sino ba yung umiiwas sa pananagutan? Alam niyo mga kababayan, kahit si Panelo na nasa kampo nila, hindi po sumasang-ayon kay Harry Roque. Ano pong naging pahayag ni Panelo? Eto, babasahin ko. Sabi dito, Panelo, Roques appears to be a pogo lawyer. Ayan, mga kababayan. So mukhang pogo lawyer daw po si Roque ayon mismo kay Panelo. Sabi dito, umuwi ka na. Anong kinakatakot mo? Sabi ni Salvador Panelo. Tapos sabi naman dito ni Harry Roque, I think that's gross ignorance of what asylum is. Hindi ko siya pinapansin. Ayan, so meron pala silang parang lamat, no? Silang dalawa. Ayan, pero may point naman si Panelo dito. Kung wala kang ginagawa, bakit hindi ka umuwi? Hindi ka naman ginigipit. Hindi naman ginawa sa'yo yung ginawa kay Senator De Lima. 'Di ba? Ayan, kahit si Panelo, sinasabi, Roque appears to be pogo lawyer. So, ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Kung wala ngang ginagawang masama, bakit kayo natatakot? Kasi at the end of the day, kapag kayo naman ay inosente, eventually mapapatunayan niyo yun kagaya ni Senator De Lima. Pero ngayon, nabaliktad na ang mundo. Yung mga kasong isinampa labang kay Senator De Lima, gawa-gawa lang yun imbento, kasinungalingan. Dito, kay Harry Roque, malaki ang problema nila. Dahil ito ay legit. May mga ebidensya, may mga testimonya, at meron talagang naipakulong. May pogo talaga. No? At meron talagang mga tao na sinasabi nila na sila ay inagawan ng lupa doon sa saan nga yung lugar nila, nakalimutan ko, Bataan yata yun, no? So, pwede nyo i-double check, nakalimutan ko yung lugar. May mga tao, mga magsasaka, ordinaryong Pilipino ang sinasabing na agawan sila ng lupa, and may mga pogo talaga na naiuugnay si Harry Roque. And mismong si Panelo nagsabi, Roque appears to be pogo lawyer. Magsasalita ba niyan si Panelo nang walang basihan? Mismong kakubol nila si Panelo. Hindi po ba mga kababayan? No? So, yan ang problema mo, Harry Roque. Kaya mga kababayan, kapag po nag-step down si PBBM, kung hindi po natin kakampi, no? Kung hindi po siguro kung hindi sa Atty. Lenny, or kung sino man po sa side natin ang papalit kay PBBM, panigurado kapag sa side nila, sa kampo nila ang pumalit, naku po, maghahari-harian na naman yung mga yan. Eto na nga, si PBBM na nga yung presidente ngayon. Ang lalakas ng loob, no? Kung magsalita, akala mo, mataas pa sila sa presidente. Di lalo na kapag nakabalik sa kapangyarihan yung mga yan, baka, alam niyo na, mangyayari na naman yung mga nangyari, mga kababayan. So, ganun lang kasimple yun, Harry Roque. Ang tingin namin sa'yo,
Umiiwas ka, no? Yung narrative nyo na kung walang ginagawang masama, bakit natatakot? So anong tingin namin sa'yo ngayon? Bakit tila natatakot ka or may kinakatakutan ka? Bakit hindi ka bumalik sa bansa? Harry Roque. Hindi ba, mga kababayan? So kayo na po ang humusga, no? So ikaw, bahala ka sa buhay mo. Kung ganyan mo itrato yung presidente namin, kung ano-ano pinagsasabi mo, nek-nek mo? Talaga ba? No? Kung magsalita kayo, parang kayo pa yung matino dito at walang ginawang kasalanan no? Kung magsalita kayo, parang si PBBM pa ang may utang na loob. So good luck na lang sa inyo dyan sa ganyang ugali nyo, no? Ewan ko lang kung may patunguhan kayo dyan. Maraming pong salamat sa panonood, mga kababayan. Sana po yung malike nyo ang video at makapag-komento kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.